Kanina po, pinapakinggan ko yung mga clarificatory questions sa NBI. Let me spin the statement of Mayor Baste on the Mussolini and the Romanovs, no? In relation to the statement of VP Sara on her being the designated survivor. Talagay ko, related po ito sapagkat ang pinapalagay po ni Mayor Baste sa aking palagay, ang mga Romanov at Mussolini, yun po yung ating Pangulo. Pero ano po naman sila? Sila po yung Bolshevik. Saka yung Italian Parisian na pumatay kay Mussolini. Yun lang po ang ibig sabihin yan Now, Madam Chair, the NBI should also look into this, sapagkat narinig ko in the past, nung aming pinag-uusapan sa Quadcom ito, na merong 2,000 loyalists ang mga Duterte. I do not know if the NBI has heard that recently, sapagkat pinangkit po ng NBI ng kanilang security, umaabot na 500 Pero I heard during the Quadcom hearing na meron 2,000 na loyalists. Hindi necessarily security na loyalists na member ng mga Marines at member ng PNP ang mga Dutertes. Yun po ba narinig na ng ating NBI? Madam Chair, yeah, that's why earlier I'm preparing about the hearing on the Quadcom dahil doon nga po namin napika po yan. Okay, so I hope that the NBI would also look into this, Madam Chair, well, nais ko muna balikan ang mga sinabi ni Ginoong Madriaga noong April 14, 2026 sa harapan ng committee na ito, So, may I request the committee secretary to please flash page 9 of the supplemental affidavit ni Ginoong Madriaga? Can we do that, please? Secretariat, please flash the affidavit of Ramil Madriaga. With the clarificatory questions of Chair Benny Abante, we have crossed towards destabilization. That is for the guidance of the justice members. Okay, thank you. Wala na po akong question. I just would like to make a manifestation on the destabilization and threat. Yes, you may proceed, Honorable Abante. Kung natatandaan po natin, Madam Chair, binanggit ni Ginoong Madriaga na pinagkasunduan ni na former President Rodrigo Roa Duterte at PBBM, natatakbong Vice Presidente si VP Duterte, pero nang mag-2025, si PBBM daw ay pumayag na bumaba sa pwesto at iiwan ang pagka-presidente kay VP Duterte. Ngayon, in relationship to what VP Sara has said, being the designated survivor, in relation din po sa sinabi ni Mayor Baste about the Romanov and Mussolini, ang general objective nito daw ay sisiguruhin na si BBBM ay magiging presidente ng wala pang 4 na taon. At uupo si VP Sara bilang Pangulo nang hanggang magtapos ang termino ni BBBM. Ito daw ay para si VP Duterte ay maging eligible pa rin na tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028. At kung hindi kusang loob, bumaba sa posisyon si PBBM para maging Pangulo si VP Duterte, ay meron silang gagawing tinatawag nating extraordinary measures na pwedeng gawin. Kasama dito ang, sabi ni Madriaga, assassination, mass resignation of government officials, civil disobedience,
at armed assault on Malacanang. Kaya siguro po nasabi ni Mayor Baste tungkol kay Romanov at Mussolini. Kung titingnan po natin ang mga naging aksyon ni VP Duterte at tulad sa mga nilahad sa paragraph 110 to 114 ng Sabalya Complaint, hindi siya nag-attend ng SONA noong 2024 at dineklara niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. Galing ano po. Ngayon lang ako nakakita ng leader ng bansa na mayabang at arugante. Oho, di ba? Ayan. Sumama at sumuporta sa mga prayer rally para sa akusadong si Kibuloy, kung saan nila kinestyon ang pagiging lehitimong presidente ni PBBM at gusto pa nga ni BP Duterte. Ang sabi po, napugutan ng ulo si PBBM na bigay po dyan sa video. So para sa akin, Madam Chair, hindi may iwasang mapansin na mga aksyon ni BP Duterte ay tugma sa inilahad ni Ginoong Madriaga. Yun lang po ang gusto kong sabihin. At ito po ay nalalaman at narinig ng taong bayan, ibig sabihin, hindi lang po tayong uhusga dito, kundi ang uhusga dito ay ang buong sambayanang Pilipino. Maraming salamat po, Madam Chair. Thank you, Honorable Chair Benny Abante. Still on the destabilization, may we recognize the Honorable Deputy Speaker Paulo Ortega. Thank you, Madam Chair. Magre-request din po sana ako, wag nang i-play yung mga video natin kasi ang sama po talaga tignan. Wag na pong i-play, baliktad. I've said this during the 19th Congress in one of our press cons, sabi ko. Ang joke po talaga dito is yung iniisip nila na joke o ka-joke-joke o pa-joke-joke lang po yung sinasabi nilang joke itong mga threat sa First Family. I believe this is a serious threat at sigurado po ako na active threat ito sa buhay po ng Pangulo, ng First Lady at sa former Speaker. Hanggang ngayon, naniniwala po ako na ito ay active threat sa ating Pangulo. Kaya maganda rin po na nandito ang mga kasama po natin sa NBI at mga kasama po natin na kongresista. Sana po mabigyan po ng kaukulang atensyon to. Naghihiring na nga po tayo pero baka kailangan pong tignan maigi ang seguridad ng ating Pangulo. We have to protect the President. We have to protect President Bongbong Marcos. And for my last manifestation, siguro direkta na po ito sa direkta ko pong kakausapin ng ating Pangulo na sa aming native na language. Aganad kayo, Apo Presidente, aduti dakas nga taong handag sardeng agaramid timadi. Tanong lang hang kayong hanyo maala, hanyo magunod dato yung tagumpay para di presidency kin para di Pilipinas. Thank you very much. We note the manifestation of Honorable D.S. Paulo Ortega. Madam Chair. Kahit hindi namin naintindihan. Nevertheless, with all due respect to D.S. Paulo Ortega, no, the videos that were played were part of the submissions and were in fact part of the investigation report of the NBI. So notwithstanding the fact that it offends our moral, legal, spiritual senses, I think it is significant that the committee see these videos in order to be guided in the determination of probable cause. Madam Chair. The Honorable D.S. Albi Benitez is recognized. Yes, I would like to add lang dun sa punto ni Honorable Abante at Honorable Ortega. Relevant po sa sinabi nung Madriaga noong April 14, 2026. Dahil po nakikita natin may pwede po mag-establish na motive o motibo para sa mga ginagawang threat or destabilization. Ang pagbabanta po sa buhay ng ating presidente ay hindi lang isolated incident.
ito po ay hindi ginagawa in the heat of the moment. Hindi lang po ito parang sasabihin mo na bigla. Mukhang ito po ay may isang extraordinary measure na ginagawa at ito po ang binanggit nga ni Madriaga doon sa kanyang testimony at kung hindi po bababa ang Presidente BBM. Nais ko lang po ipaalala at saka masabi sa ating mga kasamahan na ang pinakamakikinabang po dito sa kung mamatay ang ating Presidente ay ang Vice Presidente. Dahil sa ilalim po ng konstitusyon, siya po ang aangat at magiging Pangulo. So ito po ang isa sa probably motive no, ng ating pinag-uusapan ngayon. At ito po ang siguro ang end result na gusto nila mangyari. Madam Chair. Madam Chair. Madam Chair. To the NBI, may I just confirm, because DS Albi Benitez made a very strong manifestation that the Vice President will be the one to benefit in case something happens to the President. Was this considered also in your investigation? Yes, ma'am. It was considered in our investigation. Ano po? Katulad po nung i-play yung video kanina, kung babalikan nyo, sabi niya hanggang number 2 lang ako, walang number 1. So we consider that is a statement that she is longing to be the number 1. All right. That is for the record.